Magandang araw po sa lahat. Welcome to my YouTube channel. Pagpalain po kayo ng Panginoon. At kung bago ka pa lang sa aking YouTube channel, sana huwag kalimutan na mag-like, share, and subscribe. Malaking tulong na po yan sa amin na isang small content creator. Gagawin po natin ngayon ay magkakabit tayo ng tire hugger dito sa Honda Click version 3. Papalitan natin yung stock na tire hugger dito sa kanyang motor. At ang ipapalit natin yung itong Liqui-Moly ang brand. Kaya ngayon sa mga naka Honda Click version 3 dyan, panoorin nyo ito. At sa mga gusto rin mag-DIY, panoorin nyo rin ito. Ngayon simulan na natin. Tanggalin ko lang tong dalawang tornilyo dito sa kanyang air cleaner box assembly dito sa bandang ilalim. First time nating magkabit ng tire hugger. Sa tingin ko medyo mahirap pero kakayanin natin. Gagawin natin sa abot na ating makakaya para maikabit lang natin tong tire hugger. Kasi medyo mahaba itong bagong tire hugger na Liqui-Moly ang brand kaysa stock. At ngayon sunod kong tatanggalin itong allen bolt dito sa gitna, dito sa bandang ilalim. Medyo mahirap itong tanggalin kasi nasa ilalim. At sunod nating tatanggalin itong allen bolt rin dito sa bandang gilid, dito sa bandang ibaba. Tiyagaan talaga sa pagtanggal ng mga tornilyo dito. Kailangan natin gumamit ng maikli na allen wrench. Ngayon tanggalin ko lang itong screw bolt dito sa kanyang takip ng kanyang lagayan ng liquid coolant o reservoir dito sa kanyang liquid coolant. Kasi tatanggalin rin natin to kasama ng kanyang tire hugger, itong kanyang container ng kanyang liquid coolant. At natanggal ko na yung kanyang takip, yung kanyang cover dito sa kanyang reservoir container para sa kanyang liquid coolant. At ayan, natanggal na natin yung mga tornilyo dito sa ilalim. Ngayon isunod natin tatanggalin itong kanyang compartment. Unahin lang natin yung mga tornilyo dito sa kanyang fairing, dito sa kanyang U-box cover para matanggal na natin yung kanyang cover. At pagkatapos sunod natin tatanggalin itong kanyang U-box assembly o compartment. Kailangan natin tanggalin itong compartment para ma-access na natin yung mga hose at saka wire doon sa ilalim ng kanyang tire hugger. Kasi kailangan nating baklasin yung lumang tire hugger para mapalitan na natin ng bagong tire hugger, yung Liqui-Moly ang brand, at para ma-access natin yung mga hose at saka wire para matanggal na natin yung mga cable tie na nakatali sa wires at saka hose. At ngayon tanggalin ko lang itong tatlong tornilyo dito para sa kanyang compartment. At unahin ko lang itong kanyang upuan, tanggalin ko lang itong kanyang bisagra dito para hindi sagabal. At ngayon tanggalin ko lang itong tornilyo dito na natira para sa kanyang compartment. At sikwatin na natin itong cable tie dito sa kanyang wire para matanggal natin. At natanggalan natin yung kanyang compartment. Tatanggalin sana natin itong kanyang tornilyo dito para sa kanyang hose clip, para dito sa kanyang air cleaner hose. Kaso napudpud na yung nasa gitna, nawala na yung kanyang marking ng kanyang Phillips screw, na pudpud na at nabilog na, kaya hindi lang muna natin ito tatanggalin. Kaya ito na lang screw bolt ng kanyang reservoir ng kanyang liquid coolant yung inuna ko. Meron itong dalawang tornilyo. Natanggal ko na yung isang screw bolt dito para sa kanyang reservoir. At pagkatapos nito mamaya babalikan natin kung ano nang gagawin nating diskarte dito sa kanyang para matanggal natin yung kanyang tire hugger. Ano yung gagawin natin dito sa kanyang hose clip na hindi matanggal. Ngayon tanggalin na natin yung mga hose at saka wire dito na naka-attach dito sa tire hugger. Sikwatin ko lang itong kanyang hose dito banda sa ilalim ng kanyang air cleaner hose. Natanggal ko na yung mga hose sa ilalim. Ayan, natanggal ko na yung mga hose. Ngayon tanggalin ko lang itong tornilyo dito. Ito lang yung naisip ko na paraan. Tatanggalin ko lang itong kanyang tornilyo dito para sa kanyang throttle body. Dalawa po ito para ma-access natin yung wire na nasa ilalim at matanggal natin yung kanyang cable tie na nakasuot doon sa butas ng kanyang tire hugger. Kasi matigas yung tornilyo dito para sa kanyang hose clip at saka pudpud na rin, kaya hindi natin maikot at hindi natin matanggal. Kaya hindi na lang natin tatanggalin yung kanyang hose clip. At ang diskarte na naisip ko, ito na lang yung tatanggalin natin, itong kanyang throttle body mismo. Tatanggalin lang natin yung dalawang tornilyo dito gamit ang L-wrench na 8mm. At reminders ko lang sa inyo mga lods, mga amigo, huwag nyo hugutin yung mga sakit dito sa bandang gilid, dito sa TPS at saka IEC ng kanyang throttle body. Itong dalawang tornilyo lang yung tatanggalin natin para lumuwag siya at magalaw natin yung kanyang throttle body. Ito na, natanggalan natin yung isang tornilyo dito. Sunod nating tatanggalin ito na naman dito sa kabila ng kanyang throttle body.
itong 6mm na bolt at 8mm ang bolt head nito. Natanggal na natin yung dalawang tornilyo at maaari na natin iangat ito pataas, itong kanyang throttle body. Kailangan natin itong gawin para magkaroon ng space sa ilalim, para ma-access na natin yung kanyang cable tie dito sa ilalim na nakasuot dito sa butas ng kanyang tire hugger, para hindi tayo mahirapan sa pagtanggal at pagsikwat. Ngayon tanggalin ko lang itong tornilyo dito na natira dito para sa kanyang reservoir dito sa liquid coolant, para matanggal na natin yung reservoir mismo dito sa kanyang tire hugger at matanggal na rin yung dalawang hose. At payo ko lang sa inyo mga lods, mga amigo, kapag nagtatanggal kayo ng hose, kailangan talaga tandaan nyo, kung maaari lagyan nyo ng palatandaan para hindi sila magkapalit, kasi dalawa po itong hose dito. Yung sa isa para dito sa kanyang patungo dito sa kanyang radiator, yung isa para sa breather, yung nasa bandang itaas, kasi hindi sila maaaring magkapalit. Napaka-importante talaga yan, kasi hindi mag-function yung reservoir kapag nagkapalit yung dalawang hose. Kaya dahan-dahan talaga, napaka-importante na tandaan nyo talaga kung saan yung hinugot nyo yung hose dito sa kanyang reservoir. Tapos sunod natin tatanggalin yung mga clip nut ng mga tornilyo. At natanggal ko na yung dalawang clip nut at nalaglag pa. At ito na, nakuha ko na yung isang clip nut na nalaglag. At isa na lang yung natira na clip nut, tatanggalin na lang ko lang itong isa. At ito na, natanggalan natin. Yan, meron tayong circlip plier dito. Ito yung gagamitin natin na pang sikwat doon sa cable tie na nakasuot doon sa butas ng kanyang tire hugger. At ang ginawa ko dyan, tinusok ko siya tapos sinikwat ko. At madali ko lang natanggal yung cable tie na nakalagay dito sa tire hugger, nakasuot dito sa kanyang butas. At sa wakas, natanggal ko na yung lumang tire hugger. Ngayon papalitan natin to. Ito na yung bagong tire hugger. Mataas yung kanyang fender dito, para naka-extension. Maganda to kasi hindi na tatalsik yung putik dito sa ilalim ng kanyang U-box cover, kasi mahaba itong fender ng bagong tire hugger. Sunod natin gagawin, lalagyan natin ng mga clip nut itong ating bagong tire hugger. Kailangan nating lagyan kaagad ng clip nut bago natin ikabit itong ating tire hugger, para hindi tayo mahirapan, kasi kapag nasa ilalim na, naikabit na natin itong tire hugger, ay mahirapan na tayo sa pagkabit ng clip nut, paglagay ng clip nut. Kaya habang hindi pa natin na ikabit itong tire hugger, ay lagyan na natin yung mga clip nut. Ilagay na natin lahat itong dalawang clip nut. At ito na, naikabit ko na, nailagay ko na yung dalawang clip nut. At sa paglagay nitong clip nut, kailangan natin masinta yung butas para hindi tayo mahirapan sa paglagay ng tornilyo mamaya. Kaya ang ginawa ko dyan ay sinikwat ko tapos pinukpok ko ng konti para bumaba siya at masinta yung butas. At ngayon ikabit na natin yung bagong muli na tire hugger. Ngayon sa pagkabit nito, dito natin sa ilalim ipasok. Ayan, suot lang natin dito sa ilalim, dahan-dahan lang. At kapag bumangga siya, ay sikwatin na natin yung mga fairings para hindi siya mabasag. Ngayon iangat lang natin itong throttle body. Hindi ko na tinanggal yung mga sakit ng kanyang TPS at saka yung kanyang throttle cable. Iangat lang natin ng konti para may pasok natin itong tire hugger. Kasi ang unang gagawin natin dito ay isusuot natin yung cable tie dito sa butas ng kanyang tire hugger. Yung cable tie na nakakonek sa wire, yung tinanggal natin kanina sa butas ng lumang tire hugger. At saka yung hose dito sa ilalim ng kanyang air cleaner hose, yung dalawang hose na isuot na natin sa dalawang hiwa. Ngayon ikakabit na naman natin itong dalawang hose dito para sa kanyang reservoir. Gagawin natin dito, isusuot natin siya dito sa butas. Itong mahabang hose isusuot natin dito sa bandang itaas na butas dito sa tire hugger, para may kabit natin doon sa kanyang liquid coolant container o reservoir doon sa bandang itaas. Kasi itong mahabang hose ay ito po yung kanyang breather dito. Kapag umiinit yung liquid coolant, dito dumadaan yung mga excess na liquid coolant. Kapag kumukulo na yung coolant, dito siya dumadaan. At yung hose na nasa bandang ibaba ay yun yung nakakonekta sa radiator. Kapag kumukulo yung liquid coolant doon sa radiator at pumapasok sa makina, at kung nababawasan yung liquid coolant sa ating radiator, ay automatic itong reservoir ay magdadagdag at hihigupin ng radiator itong liquid coolant na nasa reservoir container. Kaya napaka-importante talaga na maikabit natin sa tama yung mga hose dito para sa kanyang radiator at saka dito sa kanyang reservoir. Kaya napaka-importante talaga na lagi nating tandaan
yung hose na nasa bandang itaas doon sa kanyang reservoir ay patungo sa kanyang breather. At yung hose na nasa bandang ilalim ng kanyang reservoir patungo sa radiator. At ngayon naikabit ko na yung isang tornilyo dito sa kanyang throttle body. At saka naikabit ko na rin dito sa bandang ilalim, kaya higpitan natin tong dalawang tornilyo dito para sa kanyang throttle body. Unahin ko lang itong nasa bandang itaas. Tapos kailangan talaga mapantay yung pagkahigpit natin dito. At sunod nating higpitan dito sa bandang ilalim. Ayan, mahigpit na yung sa bandang ilalim. Dito na naman sa bandang itaas. Ngayon ikabit na natin yung dalawang hose. Hilahin ko lang itong hose na galing sa ating breather nasa bandang itaas. Kabit ko na itong bagong reservoir. Isuot ko muna itong hose na nasa bandang ilalim. Ito po yung galing sa radiator. Pwede rin ninyong lagyan ng kunting langis yung dulo ng hose para madali ninyong maipasok. At bago ko pala makalimutan, higpitan ko lang muna itong Allen bolt dito sa ilalim, dito sa gitna ng tire hugger at saka air cleaner assembly. Ngayon ilipat lang natin itong liquid coolant na nandito sa lumang reservoir. Ibuhos lang natin dito sa bagong reservoir. Tapos lagyan lang natin ng takip. Tsaka ikabit na rin natin yung hose dito sa bandang itaas, kasi napaka-importante po itong hose na nasa bandang itaas. Ito po yung kanyang breather dito. Kapag uminit na yung kanyang coolant ay kumukulo yan at tapos nag-overflow yan. Dito siya dadaan sa bandang itaas na hose. Kaya napaka-importante talaga na maikabit natin ng maayos yung mga hose dito sa kanyang reservoir. Ngayon ilagay ko na itong kanyang takip dito. Medyo nahirapan tayo ng konti sa pagkabit nitong takip. At ngayon lagyan na natin ng tornilyo, kasi itong takip niya ay meron itong lock dito sa dulo. Kailangan natin ipasok. Hindi natin maikabit itong takip ng maayos kapag hindi natin na ipasok dito sa kanyang lock dito sa bandang dulo. Kaya kailangan natin ipasok muna dito sa kanyang lock bago natin lagyan ng tornilyo. At ayan, tapos na natin naikabit yung tire hugger. Ngayon dikit na natin itong kanyang emblem dito na may nakalagay na liquid moly. Sa pagkabit nitong kanyang emblem, tanggalin lang natin itong plastic dito para dumikit siya. Balatan lang natin, tapos idikit lang natin. Ganyan lang pagkabit nitong emblem. Dagdag pugi po itong emblem na to. Ayan, napakaganda. Meron nakalagay na liquid moly. Ayos na. Sana po may natutunan kayo sa pagkabit nitong tire hugger, lalong-lalo na sa mga naka-Honda Click version 3. At hanggang dito lang muna tayo. See you on the next video. Ride safe sa lahat. Peace out.